Ito pong animation sa aking likuran ay nagpapakita ng pagkilos ng Bagyong Egay nitong nakaraang magdamag. Ito pong Bagyong Egay ay sumabit dyan sa may Camiguin Islands kagabi. At kung papansinin nyo, meron niyang pag-dip or bigla po yung sumubsob or yung tinatawag nga nating pag-wobble ng bagyo. Kaya nang nabanggit natin itong nakaraan, hindi po straight line ang takbo ng mga bagyo. Meron po yung wobble or pagminig. Pagbaba po niyan, yan po ay naglandfall kaninang alas 3 ng madaling araw dyan po sa may Fuga Islands sa Apari, Cagayan. At kung mapapansin nyo rin, ito po ay umakyat muli at muling naglandfall kaninang umaga sa Dalupiri Islands. Diyan pa rin po yan sa Apari, Cagayan. Yung kanyang pag-wobble na pababa ay interaction niya dun sa ating high pressure area na nakapatong sa kanya. Dahil po dyan, or umaatras na po kasi yan, yung ating high pressure area. So dahil po dyan, ito pong Bagyong Egay ay sisibat na pataas o kikilos na pa northeast patungo dyan sa may area ng southern China. Kasalukuyan, ito po ay kakalagpas lang dito sa Babuyan Group of Islands. Ito po ay nasa dagat na po muli patungo dyan sa ating boundary line. Wala na po tayong inaasang pag-landfall o pagtama pa nito sa lupa. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 175 km per hour malapit sa gitna at may mga pagbugsong umabot sa 240 km per hour. Bahagya po yung humina. Ito po ay nasa typhoon category pa rin at meron tayong inaasahang weakening trend o unti-unting paghina nito. Dahil po yan sa interaksyon niya sa kalupaan ng Luzon at ng Taiwan, magiging mas malamig na po yung temperatura ng karagatan dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. So inaasahan po natin ang unti-unting paghina niyan habang unti-unting lumalayo sa kalupaan. Although that's the case, destructive o mapaminsalang bagyo pa rin po ang Bagyong Egay at napakalapit pa rin po nito at nakakaapekto nga ito sa malaking bahagi pa rin ng ating bansa. Kaya asahan pa rin po natin ang malakas hanggang sa kung minsan torrential o napakalalakas na mga pag-ulan na may kasamang bayulente at mapaminsalang hangin dito po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon, dito po sa mga area ng Batanes, Babuyan Group of Islands at Calayan. Kasama po dyan ang Cagayan, Ilocos Region, maging dito sa kabundukan ng Cordillera, Abra, Apayao at ang natitirang bahagi ng Isabela. May malalakas na pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin din tayong aasahan dito po sa Mountain Province, Kalinga, kasama na po dyan ang Baguio City, Benguet, maging dito sa probinsya ng La Union. Katamtaman hanggang sa kuminsan malalakas na pag-ulan, naramdam din ang bugso ng hangin. Ang ating aasahan dito po sa area ng Ifugao, kasama na po dyan ang Nueva Vizcaya, Pangasinan at area ng Zambales at Bataan. Maula pa rin ang natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila at area ng Calabarzon, maging dito sa area ng Mimaropa, particularly sa Mindoro at area ng Palawan, dahil pa rin yan sa ating habagat o southwest monsoon na inihila ng Bagyong Egay. May kasama rin po yan paminsan-minsang mga pag-ulan. So narito muli ang WRF model run ng Weather Manila para sa pag-ulan dulot ng Bagyong Egay. Magpapatuloy po yung ating malalakas na mga pag-ulan hanggang sa kuminsan torrential rains dito po sa area ng Ilocos Region, Abra, Apayao at Cagayan. Kasama na rin po dyan ang area ng La Union. Papatuloy din ang epekto ng habagat, particularly dyan sa area ng Mindoro, Zambales at area ng Bataan. Malaking bahagi ng Luzon ay magiging maula pa rin at kuminsan ay kasama rin po yung pag-ulan. Bukas, meron tayong nakikitang pagbawas o unti-unting pagbawas ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Ito po yung paglayo o unti-unting paglayo ng Bagyong Egay patungo dyan sa ating boundary line. Pero kung mapapansin nyo, meron pa rin po tayong mga inaasahang pag-ulan dulot ng kanyang inflow ng hangin o yung pag-enhance ng ating habagat or southwest monsoon. Particularly sa western section ng Northern Luzon, Central Luzon, maging dito sa area ng Mimaropa. Scattered o kalat-kalat na pag-ulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon. Dito po sa eastern section ng Luzon, mas mababawasan na rin po yung ating mga pag-ulan dyan bukas. So bukas po ng umaga hanggang tanghali, posibleng makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Egay. Pero sa lawak po ng kanyang radius or sa lawak ng kanyang cloud bands at meron pa nga itong hinihilang habagat or southwest monsoon, meron pa rin po tayong mga aasahang pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. Although mas mababawasan ang bahagya, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng flash floods, landslides at pag-apaw ng ilog. Lalong-lalo na saturated na po yung ating mga lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan itong mga nakaraang araw. So mas prone po tayo o mas high risk po ang mga flash floods at landslides, especially sa mga mabubundok na lugar. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Dahil nga sa pag-atras ng ating high pressure area, bahagya pong nagwabol pa ibaba
itong bagyong Egay, at kung mapapansin nyo, ito po ay sisibat na or aakyat na pataas patungo dito sa southern portion ng China. Ito po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Maaring bukas ng umaga, ito po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, kung mapapansin nyo, napakalawak po ng bagyong Egay na merong 700 km radius mula sa gitna hanggang sa kanyang panglabas na kaulapan. Ito po yung kanyang wind field na umaabot po sa malaking bahagi ng Luzon. Maliban dyan, ito pong destructive area, ito pong color red, ito po yung mga areas na malapit sa gitna ng bagyo, kung saan meron tayong violent at destructive winds, ay nakapasok pa rin po dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Babuyan Group of Islands. Kaya hindi pa po tapos ang pinsalang pwedeng idulot ng bagyong Egay. Maliban dyan, napakalawak din po ng mga pagulang ating nararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil po sa bagyong Egay. Although nakatawid na ng kalupaan ng bagyong Egay at bahagya itong humina, mapanganib at destructive na bagyo pa rin po ito Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga hangin at malalakas na pagulan dulot ng bagyong Egay. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa mga epekto ng mga pag-ulang dulot ng ating habagat or southwest monsoon. At nandito po muli ang 91W Invest, ang low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay posibleng lumakas at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag ito po ay lumakas at maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawagin nating bagyong Falcon. Mamaya talakayin muli natin itong bagyong Egay at silipin na rin natin itong si 91W Invest. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.